Yun, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin si Lord. Pag ganyan, kitang-kita. Pag ganito, Lord, bumalag. Yun, welcome po sa hapon ito sa ating session talk number 5. Bago ko simulan yung talk mo, siya nga pala, hindi pala ito, ay, parang lang to, parang kukwentuhan lang tayo kasi may mga pag-games po kami. Sana marami sa inyong makatumpak ng sagot. Yan, sige. Christian family, tawagin ko muna yung aking mga pamilya. Pamilya lang pala, isa lang pala pong pamilya ko. So, natawagan ko po si Sister Rose, aking napaka-cute at napaka-gandang misis. Ay, ito pala kami. Kanina nung nakita ko yung mga family nyo, napaka-ganda. Napaka-set yung family namin. Yan, si Roselyn, tapos si Eros, at si Winwin. Yan. Tawagin ko po si Winwin muna. Winwin. Ate Let. Si Winwin muna. Ayan, ito yung bunso namin. Simulan natin sa bunso. Then, si Kuya Eros. Hindi tayo magkamukha At ang aking panganay, si Ate Letle. Yan. Kami po, noong 2009 ay gumraduate. Dito rin. No, noong 2009. Takasin pa. Oo, pero sa takas siya. Dito ba? Dito, Wala sa takas eh. Wala pa taas. Wala pa bang taas? Ay, naman taas. So, 2009, dito rin. Tapos, ang anak namin ay 7 years old pa lang that time. And si Eros ay 1 years old. 1 year lang pa. 1 year. 1 year pa lang. So, Itong aming bunso ay sa CFC na YFC. Ito na, nung sa CFC ka. Tapos, ilang years na tayo? 15 years na tayo. Ilang taon yung Pero nung buhay family namin ay 21 years. So, yung 7 years ay hindi pa kami CFC noon. Kaya, ayun ang pag-uusapan natin mamaya. Yung tungkol sa aming family. Bago yan, ito na yung aming pag-games. Ayan. Para makilala niyo rin. Sa lahat ng talk na mabibignes nyo ngayon, ito lang yung talk na dalawa talaga kami magtutok kasi Christian family ko. Ito yung nasa version 2 natin na CMP. Kaya kami dalawa makikita nyo mamaya ng tutok. Kaya may pagkalaban natin ng mga wives niya. Yeah, mga wives. Hindi, ito ang kagandahan sa CFC, alam niyo po. Kasi dito natin matututunan na talagang ang ating mga, sabi nga brother, husband, ang talagang head of the family, sila talaga ang nagtutok. Kaya mapapasin nyo sa lahat po ng talks, puro mga brothers po ang nagtutok. Kahit na pag naging CFC na po kayo, sa lahat ng gathering teaching, puro brothers po ang nagtutok natin, yung mga husbands. Ayan, sige. Para makilala nyo kasi sa family, kailangan makilala natin yung isa't isa. Hindi lang kami kasi kami kilala na namin yung isa't isa. Kami ni Jean, bago kami nagpakasal, 8 years kami, 8 years na ba? Naging magjowa. Magsyuta, ayan. Oo, kaya nalaman na lang yung magulang namin na, may anak na yung kapatid ko, 3, kayo pa rin, parang gano'n. Nalawa na lang na nakikita siya lagi dumadala. So, ayun. Kaya matagal-tagal. So, bilang mag-asawa, syempre kami, kilala na namin yung isa't isa. Kailangan sa ating family, kilala natin yung mga bata. Alam mo yan, kilala nyo. Ngayon, hihingit ko yung participation nyo. Mga participants. Yung mga ito, huwag na sila. Participant. Yun. Kikilala natin ang mga anak ko. Syempre, ako kilala ko na sila. Kayo, tutulungan nyo kami kung sino sa kanilang tatlo. Diba? O sige. Kung sino yung i-describe ko, sa tingin nyo, si ate ba yun? Si kuya o si bunso eh? Ano na sila? Una
Naligaw ako ate Sino sa aming tatlong anak, si ate, si kuya, o si bunso, ang talaga namang sulong kilay sa pag-aaral? Sa tingin nyo, sino? Si ate. Sino pa? Si bunso. Ay, lalaki si kuya. Si kuya. Sino pa? Si ate. Walang ano. Jeans yan jeans. Wala kayong bunso? Wala kayong bunso? Wala. O sige, mag-step forward kung sino. Tingnan natin kung tama kayo. Sino yung stallianer? O, ito pa. Tingnan natin. Sino naman sa kanila ang sobrang, pag ano kasi, pag during weekdays, mga maaga sila gumising, syempre wala silang choice. Nag-aaral sila Pero during weekends, etong aking anak na ito, ang pinakalit na magising. Sino kaya? Si ate, si kuya, si bunso. Kuya. Bakit ba kayo sumasagot dyan? Yung parang Sino po? Si kuya. Sino pa? Bunso. Wala kay ate? Wala sa'yo ate? Tapos ka na raw? Sino? Step forward. Si bunso. Oo, super late. Minsan lang ang kinakain ng brunch na pinagsama ng breakfast at lunch. Kasi alanganing breakfast, alanganing lunch. Kaya yun na yung kanyang talagang late na yan. Next. Sino naman sa tingin nyo ang pero late pa sa bagay, excuse ka na, nanaboto ka na Kung siya yung late magising, sino naman yung pinakamaaga namang magising? During weekends kasi pag weekdays talagang lahat sila maaga, may pasok Pero, dalawa na lang ang choices nyo, si ate at si kuya. Sino po? Si kuya, si ate. Wala ka na bunso, tapos ka na. Sino? Step forward. Sa tingin niyo, bakit po? Kasi nagbabasketball yan si kuya di ba pa? Saan niya sa amin? Nagbabasketball yan. Kaya, parang alas 5 pa lang o 30 na maririnig ko rin yung kalustos niya. Kala ko nga meron Pero siya yun. Next, tingnan natin. Sino naman sa tingin nyo, kasi lahat ng mga anak namin nagpana sa kanilang papa. Kasi ano to siyempre, architectural technology to So, magagaling sila mag-drawing. Magaling mag-drawing. Sino sa tingin ninyo ang pinaka? Gumagaling pa sila. May acting paano? May acting. Sino ang pinaka magaling talaga mag-drawing? Maingay itong mga to, alam nitong iba O participants na Sino po? Bunso. Sino pa? Si ate? Sino? Si Jing. Si Elsa. Ito si Jing mo. Ayan. Sino ang pinakamagaling mag-drawing? Si Bunso. Pati sa tablet, ang galing niya. Sample daw po kuya. Next. Ayan, tatlong yan. Pag nasa loob ng bahay namin, nag-iingay niyan. Pero sino dyan yung pinakamaingay talaga? Pati sa CR. Tumitingin, maingay, kumakanta. Sino kaya? Si ate? Hindi ako kasama. Ay, puro po nila dyan. Alam nila madalala. Sino po? Si ate, si kuya, si bunso. Si ate. Wala na iba? Bakit si ate lang? Mali kayo, tingnan natin. Ay, tama pala kayo. Pangalan daw. Talaga. Last na to. Last. Ano kaya sa tatlong to? Sino naman sa tatlong ito? Last na po. Pinakatakot sa insect. Diyos ko, parang piling ko bakas pa lang ng ipis Kaya hindi pwedeng may ipis sa bahay namin. Kaya meron ako laging pang-spray. O kaya may spider. Basta nakakita yan. Mga maliit na uod. Sino po kaya sa tatlong ito? Si ate, si kuya, o si bunso? Si bunso. Si bunso. Si bunso. Ay, bakit mo ito kayo ng boto? Si kuya. Ayun, si sis. Si sis lang may
po, sa tingin niyo naman, sino po yung magaling sa math? Sa kanilang dalawa? Yun, ito po yung magulang na, ano eh, na tinatanong po namin na, what was one? Kaya, like I said, ginagaling po agad. Sa tingin niyo po, sino sa akin? Si mama o si papa? Ayun po. Ako, mukhang one-sided ang sagot. Sino kaya? Ayan, kasi po si mama dati ay math teacher po siya. Ayan, galing po siya ng math. Next question naman po. So, tingin naman po sino yung mahilig magkape. Kahit kakaling tapat magkakape. Papabili niya, no, bili na mo kape. Batiin niyo po sa kanilang dalawa. Sino po? Kayo ba? Si mama. So, tama may papa po ba? Kayo dito? Si mama. Kayo po? Si papa. Ayan. So, sino naman po? Step forward. Coffee is like last Ba, over. ano favorite na kape mo ba? MX3 ko. Endorse na. And ito naman po, next naman po. Sino naman po sa kanila? Dalawa. Di ba kanila po may mga, mahilig po kasi silang manood ng movie sa bahay, kami lahat po. Pero iba-iba po kami ng genre na mahilig. Ako po minsan romance. Sa kanila naman po dalawa, sino po sa kanila yung ayaw na ayaw manood ng horror movie? Dahil naman kakakutin. Dati yung kahit nung nagtitig pa daw po sila, ayaw manood sa sinihan dahil natatakot daw. Sino po sa tingin niyo? Si Papa. Si Papa kayo po. Si Mama. Meron din Mama. Step forward. Oh, grabe yan. Kahit nung nasa sinihan kami, nahihiya siya. Nakatago sa akin ako. Oh, tapos siya yung tumigili. Thank you, Te. Palakpakan natin. Abangan mo si Sir kayo. O, sige, muna kayo mga anak. Ayan. Kaya namin ginims yan kasi dapat talaga alam natin yung bawat kilos ng ating mga anak, alam natin yung kung ano may ginagawa, activities nila sa araw-araw nilang daily life nila. Kasi minsan, di ba nga, di ba, simula Monday hanggang Friday, nasa school sila eh. So, mas mahaba yung oras nila sa eskwela. So, dapat kailangan natin mag-monitor sila. So, yun yung ginagawa namin sa kanila. Okay, so ito na po tayo sa ating... Bago natin simulan yung ito, tingnan natin kung gaano kabuti si Lord. Yes. Diba? Sa pagsisimula pa lang nung kinreate nila ni Lord yung yung mundo. Diba? In the beginning. Beginning. Oh, yeah. In the In the beginning. beginning, God intended family to be beautiful. Yun, unang araw pa lang yung mundo. Siguro 7 days na yun. Kinready Kasi unang... Ayun, basta yun. Ang intention talaga ng Panginoon natin ay punuin ng mga tao na ayon sa kanyang wangis ang mundo. So napakaganda ng ninanais ng ating Panginoon. Punuin ng tao, ng mundo, no, sa kanyang kawangis. So, sa family natin ngayon, di ba, pag nakikita natin yung isang pamilya, parang kanina pinapakita niyo yung picture niyo, parang talagang napakaganda, beautiful. Ang family ay beautiful gift from God. Tama. Kaya nga, di ba, kinreate niya, una-muna yung family of mga creatures, yung mga animals, environment. Tapos, syempre, para may mamahala sa mga inilikha na yun, nilikha na si Adan at si Eva para bumuo ng pamilya, di ba? Step by step, ginawa ni God yun. Baba. Tama. At bago niya gawin ang technique, bago niya gawin, i-create si Adam at Eva, nandun na lahat ng pangangailangan ng tao nila. Tulad natin ngayon, no? Ang dami natin blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Tulad ng ating mga anak, yan, blessing yan sa atin. Regalo din sa atin yan ng ating Panginoon. Yan. Sabi nga, the family is the community of love and life. Sa pamilya rin nagsisimula
nagsisimula yung pag-ibig. Kasi ang Panginoon natin ay Diyos ng pag-ibig. So yun. Kaya ang family pinaritigan sa pamamagitan ng pag-ibig. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. So nagsisimula ang pag-ibig sa family. Yan. Kaya, di ba, habang lumalaon, nagkaroon na ng importance talaga yung family. Kasi alam naman natin yung kung ano yung definition ng family, di ba? Basic unit of society yan, ng community. So kung walang family, paano mabubuo yung isang komunidad? Kaya until now, malaki ang impact ng family, lalo na sa Vatican. Kaya nga si Pope, meron siyang, diba, meron siyang, meron tayong nakikita sa Bible, yan ba yun, na nilagay niya sa Bible muna, diba? Ayan yun. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, kasi nga, diba, habang lumalaon yung ating panahon, diba, nagkakaroon ng mga challenges yung families. Alam naman natin yan yung mga challenges ngayon ng family. Marami. So ngayon, hinihikayat yung mga family to serve as a family. Kasi kami, alam nyo kami ni Jim, nag-serve naman kami. Akala namin sapat na yung pag-serve namin. Kasi parehas kami, nung dalagang binata kami, parehas kami choir. Tapos, medyo nag-evolve yung aming service. Siya, nag-iwan siya sa choir. Ako, nag-commentator ako. So, akala namin enough na yung pag-serve na yun. Pero yung anak namin, naiiwan, minsan nasasama namin kasi depende. Pero, ang gusto pala ng Panginoon, isang buo kayong mag-serve. Okay? Kaya, isang blessing sa amin na napunta kami sa Couples for Christ. Salamat kay Cluster Manong. Diba? Tingnan nyo, Cluster yung aming si Pailoy na laging nangungulit sa amin. Kasi ito yung sinabi sa atin ni Lord, di ba? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Parang tinakot tayo, no? Pero matalinaga. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupang inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Nakikita nyo na yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Ayun po yun. Di ba ba? Kasi kapag nagsaserve tayo sa Panginoon, nandiyan yan na mapatibayin ng Panginoon yung pagsasama natin bilang mag-asawa and as a family. As a family. Yeah. So sabi nga rito kanina, no, lahat ay nagsisimula sa pamilya. No? Yung siguro future na magiging leader natin, kumalay natin sa pamilya natin, manggaling, di ba? Yung mga engineer, di ba? Ano ba? Teachers, yan. Tapos mga priest. Yan. Sa family yan, nagsisimula na. Pero, ito nga, ito. Sabi nga, ang family ay dyan natin naranasan ng lungkot, ligaya, minsan, Oo, kala natin, di ba, sabi nga, in the beginning, sabi ni Lord, nilikha niya ang pamilya ng maganda, pero eto na. Nandito na tayo sa practical world, na reality na tayo. Yung pala, may imperfection, di ba pa? Kahit, di ba, yan, sabi niya, the family is imperfect yet beautifully from God. Sabi dito ni Pope Francis, yan, sabi niya rito sa Amoris Laetitia, The Joy of Love 2016, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward, even if they fall many times along the way. So, di ba, sa family natin, nararanasan natin yung mga ups and downs, di ba? Naranasan natin kumain talaga ng gusto para yung ating mga anak na makapag-aral ng maayos. So, tinitis natin yung kahit yung mahirap na sitwasyon ng gano'n. No? Pero sa kabilanan talaga, yun talaga ang maganda sa family. Yung gagawin mo gagawin mo para sa pamilya mo, para maging maayos Tama mo. Alam niyo yung ibig sabihin po dyan? Kasi itong ating po, lagi siyang nagbibigay ng mga sinod niya. Pag meron siyang naiisip, kasi noong 2016, siguro yun yung time na nakita niya yung problems sa families all over the world. Okay? Lalo na nung nag-exist na yung mga gadgets, yung mga social media. So gumawa siya ng sinod kasama yung
ganyang mga ano, diba? So ito yung Amoris Laetitia na ginawa niya. At part ng Amoris Laetitia na yan, yung The Joy of God, yung family and marriage, dinidiscuss ni Pope. Okay? So kumuha nga tayo ng isang ano dyan. Kasi di ba nakita nyo dyan, no stereotype of the ideal family. Kasi akala natin pag meron tayong magandang bahay, ay ideal na yung family natin. Perfect na. Magandang bahay, magandang gamit, may sasakyan, may pera, marami may trabaho, mabait ang anak. Hindi enough po yun, sabi ni Pope. Kasi lahat ng family na yan, akala nyo yung mga malalaking bahay na yan, nagkakaroon po sila ng problema. So, ang sabi ni Pope doon, hindi imperfection yung magkaroon ka ng problema sa pamilya. Okay? So, no stereotype. Ibig sabihin, magiging perfect yung imperfections natin kung sama-sama kayo, kaya nakalagay po. Reality, the different realities we don't turn joy, hopes, and problems. So, ibig sabihin pala, ang ideal family, mayroong problema, parang umiikot na. May saya, may lungkot. So, yun yung ideal family. So, kung nakikita nyo ito na akala nyo ideal sila kasi parang wala silang problema. Kasi kumpleto lahat sila, lahat ng kailangan nila nandun na. Hindi po. Okay? So, lahat tayo, kanya-kanya tayo, definition ng family, sabi nga ni Pope, di ba? Pero depende yan. Magiging ideal ang family natin kung sama-sama tayo. Okay? Pag naging isa kayo sa pagharap ng problema, ibig sabihin, ideal ang family nyo. Pero pag nakita nyo, bumigay ang anak, bumigay ang parents, hindi sila kasi nagtulungan, yun yung sinasabi ni Pope. Hindi na kayo magiging ideal family. Okay? So, ibig sabihin, huwag natin isipin na pag may problema tayo, ay, hindi na perfect yung family ko kasi naglayas yung anak ko, hindi. Pag nababalik mo yung anak mo at nagkaroon kayo ng magandang relationship, yun ang sinasabi ni Pope, di ba? Nasolusyonan mo yung problem mo. So, ibig sabihin, buo ka pa rin sa family. So, nawala yung imperfection. Di ba ba? O sabi nga, yung problems, di ba? Wala. Nawala. Ay, sorry pa. Hindi. Yun, di ba, kung titignan natin, di ba, sa family natin, nandiyan yung, anong mga problems ng family, pinakamabigat. Yung challenges. Challenges, di ba? Finances, tama. Very good. Kung sabihin mong yung tukso, di ba? Ay, yung ano. Isang problema yan, di ba? Sa ating Wala ko may experience sa tukso. Hindi na tukso, di ba? Parang ngayon ko lang malalaman to May i-reveal ka ba? Hindi, yan ang isa sa nakasira sa family. Oo, tama. Yan. Ayan, ang painful. Yan. Wala. Meron, ito pa, ang sinisira sa pamilya, yung divorce. Pag hindi na kita mahal, hindi divorce na kita. Oo. Diba? Alam niyo sa buong mundo, Pilipinas at yung Vatican City na lang yata walang divorce. Swerte ba ang mga lalaki dahil wala tayong divorce? Amen, di ba? Meron yata rito sa atin annulment, pero mahabang proseso yan at kailangan ng malaking Counseling. pera. Para counseling, marami. Balik yan. Okay. Kasi inaatake tayo, di ba, na kalaban. Tama. Lagay dyan na, yun nga, si kasi di ba nung sa Genesis, yun ang unang attempt ng kalaban na sirain yung pamilya. May snake, oo, ahas. O yung ahas, di ba? So hanggang ngayon nangyayari pa rin yan. May ahas pa rin. Oo. Kaya kailangan patatagin natin yung family namin para hindi masira ng kalaban. Kaya, May plano ang Panginoon. May plano ang sa pamilya. Ayan. Tignan natin. Ayan. Ilan ba yan? Tatlo ang plano niya para, syempre, magsisimula tayo, gawin na yan. Di ba apat? Tatlo na. Ay, ito pala yung isa. Oo, yan. God's plan for the family. Number one, God has intended the family to be for the transmission Of life yan. of life. Life. Number two, the family is a place for teaching children and training leaders. Train natin sila maging leaders. Number three, the family is a domestic church. Unahin natin yung number one. Yan. Ano sabi sa number one? Ikaw na. God has intended the family to be for the transmission of life. Yeah. O parang nagsimula kami, may kanya-kanya kaming buhay, di ba? O siya, may sarili siyang family, ako
Pero may differences kami, di ba? Pero, nung nakabuo kami ng life, syempre, ang sabi nga ni Lord, di ba? God has intended the family to be for the transmission of life. Kailangan natin i-transmit yung life na meron kami. Hindi puros kami ng dalawa. Kaya, meron kami tatlo. Sa kanila namin i-transmit kayo ng life. Ano Diba, sa Genesis, yun ang intention ng Lord, diba? Na punuin ang mundo ng mga tao kawawas niya. So, yun din ang mission natin as a family, na magkaroon tayo ng maraming pagmarami. Marami. Tatlo lang muna, kaya. Sige. Nasobra. Yan, Christian family sa community of light and love. Yun nga, yung pag-iibigan namin, nagbunga. So, dapat, kung nagbunga yung pag-iibigan namin, so dapat yung love nandun din. So, mahalin natin yung ating mga anak. Ano pa? Bakit mamahalin ng ating mga anak? Siyempre, mahal natin sa isa eh. Yeah. Oo, kailangan i-transmit natin yung love. Kaya na, life and love. Tama, yeah. Hindi lang life, pati love. Yan. Tapos may maalala lang ako, alam nyo, kasi kami, talagang plano lang namin dalawang anak. Yung nanay ko, nung pumunta ako dito sa Tunisia, sabi niya, Nak, dagdagan mo yung anak mo. Bakit, Nay? Kailangan tatlo. Bakit po tatlo? Pag nag-away ang anak mo, walang referee, walang magsusumbong sa'yo. Ang talino talaga. Alam mo mga nanay natin dati, wala naman silang formal education, pero ang galing ng wisdom nila eh. Ako naman si Masunuri. Ang harot. Hindi naman. Unexpected ka eh. Tatlo. Yan. Tama naman kasi pag nag-aaway yung ate at kuya nag-aaway, lalapit sa akin si Bunso. Kaya si Bunso at si kuya nag-aaway, lalapit sa akin ng ate. Ang galing talaga. Sabi ko, napakagaling talaga ng nanay ko. Wala namang formal education pero yung wisdom niya tama. Walang referee. Pero yung referee na isip. Walang taga-sumbong. Balik na sa'yo. Ayun, sabi ko nga, mahalin natin yung ating mga anak kasi sabi dito, every family is God's home and its members belongs to God. Tama, hindi kumbaga sabi nga nila, hindi sa atin yung mga anak natin. Sabi nga, pinahirap lang sa atin yan. So habang pinapahirap sa atin yung anak natin, ay naku, punuin na natin ang pagmamahal habang nandyan yan. Tama? Tama. And as children of God, should treat their children as children of God and respect them as human beings. And number one. Number two, Ayan. Ay, ito yung sinabi ni Jing kanina. Ayan o, nilalang ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan, lumalang siya ng lalaki at babae. Ayan. Kami yun, yung sinabi ko, di ba? Tapos, sa Genesis, na naman na, susunod na Genesis, wika niya magpakarami kayo. So, ibig sabihin, not enough na kami lang, so kailangan, meron kami mga chikiti. Ayan, nakita mo. Ayan, meron pang may presentation pa ng ayan. Husband and wife, then raising a family. So, from sa aming dalawa, naging tatlo, ayan, ang saya, equality. O yan, sige, pangalawa na tayo. and the family is a place for teaching children and training leaders. Yan, dyan na sila, di ba? So, dapat tinitrain natin sila bilang isang mabuting Bata. mabuting bata. Paliwanag. Oo, kasi nung una pa lang, di ba, nagdalab nyo yung lalo na yung mga una pa lang na mag-asawa, bago lang, tapos magkakaroon sila ng firstborn nila. Sus Mariano, lahat na ng kailangan, wala ng vitamins, lahat ng mga masusustansyal prutas, di ba, binibigay natin. So yun. So paglabas nila, syempre, sabi nga nila, katulad namin sabi na, gusto mo maging singers yung anak mo, kantahan mo. Gusto, di ba? Kailangan mo kantahan mo daw. So ibig sabihin, nasa tiyan pa lang yung ating mga anak, meron na tayong niluluto sa kanila. Okay? Nararamdaman nila yan. So kung ikaw, bugnutin yung nanay, laging nai-stress, laging nade-depress, ganun din yung bata, hindi natin niya nakikita pero nasa loob siya ng tiyan niya, nalulungkot din siya. Kasi yung natututunan niya sa emotion mo, yun din yung matututunan niya dun sa loob. So ito na, lumabas ng ating anak, di ba? Yeah. Ito na. So ito na yung kailangan natin ibigay sa kanila, wisdom and values of life. Okay? Ano pa? Yung wisdom and values of life, ano ba? Siyempre, sino magtuturo niya? Kaninong duty yan? Pa, kaninong duty? Ano sa akin? Sa ating dalawa. Tama. Hindi, sabi ko nga sa kanya, alam mo ba may point din yung lalaki kasi kaya
parang yabang-yabangan din ako yung nung ano, di ba? Nag-work kasi ako dati. Pero nung nag-request siya, ayan, sinunod ko siya eh. Oo, nagpasa ako. Paano? Ayun, kaya naging hands-on na ako sa mga anak ko. Alam niyo ang na-discover ko? Yung mga anak ko, lalo yung panganay ko, siya yung naka-experience na iniiwanan namin siya sa kasambahay. Diba? Nung ako na nag-alaga, Diyos ko po, ang dami ko palang dapat ayusin sa ugali niya. Kasi medyo nag-iba na yung ugali niya. Kaya ako rin sabi ko, Lord, thank you rin. Diba? Kahit medyo masama ang loob, hindi mo ko pinagtrabaho, na siguro kaya naman niya. Kaya ba? Kaya mo kaming buhayin? Oo, wala na siyang choice. Hindi, siya naman nag-decide eh. So yun, di ba? So ibig sabihin, doon ko nakita na kailangan maging hands-on. Ayun nga yung sinasabi natin eh. Duty natin yun as a parent. Kaya lang, case-to-case basis tayo. Minsan kasi, talagang kailangan buong parents magtrabaho. Pero, hindi yan excuse. Huwag natin gawing excuse yan. Kailangan pa rin natin turuan yung mga anak natin, di ba? Pagdating nila sa school, diba? Kailangan pa rin natin silang turuan. Kasi ang parents, sila yung may first responsibility for the education of their children. Diba? Huwag natin sabihin na, nasa school ka anak for 8 hours or 7 hours, diba? So akala nyo, kung ano yung ugali niya, matutunan mo yan sa high school, no? Diba? Pinapagalitan nyo siya. Ano yung ginagawa mo? Saan mo yan natutunan? Sa friends mo? Diba? May mga ganun case tayo. Pero, siguro nga, may natutunan siya. Pero, responsibility pa rin natin. Okay? So, tayo pa rin ang may responsibilidad doon pa, diba? Tama. Kasi si Jimmy medyo pinapabayad niya sa akin yun eh. Kasi nag-work siya. Okay, diba? Kaya, sabi niya nga, Nen, ikaw na mag-ano niyan. Ikaw na mag-talk niyan. Kasi sabi niya, o mas ano daw yung learning. Minsan ang learning nakukuha sa loob ng pamilya. Oo. Kahit hindi mo ituro directly, Ayan na yung sinasabi. yung ginagawa lang natin sa araw-araw doon sa loob ng ating tahanan. Correct. No, may matututunan na ang ating mga chikiting dyan. No? Diba? Katulad nung si Leonard, natutuwa ako kasi sabi niya sa akin, Mama, buti na lang, yung kalmado raw ako. Kasi pag nakakabasag sila, ang maliit kasi si ate, pag nakabasag siya ng pinggan, hindi ako, ano ba yan? Sisigaw ka? Bakit nabasag yung gano'n? Tenderness, di ba? Eh, yung tuturo natin ngayon sa natin, sabihin ko, ay, okay lang yan na, pulutin natin, gano'n. Hanggang ngayon, kahit siya, pag ano niya sa mga kapatid niya, nadadala ni ate yun. Pag nakabasag yung kapatid niya, o may natapon, o may ano, sasabihin ni ate, okay lang yan, pulutin natin, gano'n. Kumbaga, hindi mo inaasahan na matututunan niya yun, di ba? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng formal education natin. Pagka, nabasag, huwag mong sasabihin ng mga kapatid mo na, huwag mong sisigawan. Hindi. Kasi ako pala, as a responsible parent na magtuturo ng magandang asal sa kanila, tinuro ko na sa kanya, maliit pa lang siya. So, na-adapt niya, tama. Diba? So, yun. May tenderness, forgiveness. Loyalty. Yan. So far naman yung forgiveness, nakikita rin namin na kailangan alam ng bata kung paano mag-sorry. Pinapakita mo sa kanila paano mag-sorry. Para magpasakot ka. Oo, hindi namin sinisikreto kung ano man yung kanila pag nag-sorry siya. Para yung mga bata, kasi ayaw namin yung direct kailangan makita rin nila. Minsan, two-way yan, hindi lang sa amin natututo yung mga bata. Kami rin natututo rin sa kanila. Correct. Kasi meron tayong mga... Minsan ganito eh, Oo, sabihin ni Lenden, sorry ka naman kay mama ko. Ibig sabihin, mama, salamat din. Nakalimutan ko mag-sorry. Yun, two-way yung ating matututunan yan. Respect, loyalty. Disinterested service. Ito po, Sabihin yan. ito, respect, loyalty, disinterested service. Ayun, No, yung hindi ka umaangal kung ano yung trabaho mo sa pamilya mo. Bibigay mo lahat. Yan. Kaya sinabi ng tama sabi ni Ching, di ba? Day-to-day basis tayo. Kung ano yung ginagawa natin, diba? Doon natututo yung mga anak natin. Kaya sana, maging responsible din tayo sa mga kinikilos natin sa bahay, mga sinasabi natin. Tama. May kasabihan nga kung ano, ang puno. Siya ang... Diba? Kaya tayo magalit na, yung parang minsan, nire-reject pa natin na sa atin natutunan ng bata yun. Sabi, saan mo yung natutunan? Diba? Yung ganun, diba? Pero, Minsan, di ba, may mga batang
ba? Diba? Yung pagtutulog Saan niya kaya yun siguro sa mga... So, maging aware tayo, ano tayo, be guarded, bantayan natin yung ating mga kinikilos, dapat ayon sa ating structure, bigat. And shape children to grow into Sige, adults. direct mo na yan. Oo, kasi alam niyo ang magiging problema natin. Kasi ano ko lang, yung mga bata kasi, nung maliliit yan, di ba? Nakukompare ko, bit-bit lang namin yan. Kung ano sabihin namin, isuot mo to, susuot niya. Gawin mo to, gagawin niya. Pero ngayon habang lumalaki sila, nagkakaroon na ng sarili nilang pag-iisip. May sarili ng lakad, may sarili ng pupuntahan, may sarili ng friends. So ang worry namin ni Jean, syempre, pag lumabas sila ng bahay, ready sila. I-face yung challenges naman sa labas. Kasi wala na kami doon, hindi na namin sila magagay. Diba? Hindi na namin masasabi, wag yan wag yan bunso. Hindi na namin yung magagawa. So, ito yung sinasabing plan ni Lord sa atin, di ba? Na doon pa lang sa atin, sa bahay natin, turuan natin sila. Kasi pag lumabas sila, anong magiging sandata nila paglabas nila? Okay? So kami nga, sabi ko nga kay ate, sila pati si Jing nung nag-work siya na umalis pa siya pumunta ng office. Pag umalis yan, yung God bless ko na sinasabi ko sa kanila, pipikit ako ng konti dyan, ipag-pray ko paglabas nila. Kasi hindi ko alam, lalo na nung natakot ako na, diba, ang daming mga missing adult, mga young adult, mga bata, di ba nakakatakot? So, kada labas nila, nag-pray ako na i-guide ko sila, kahit pagpa-uwi na, alam kong alas-stress pa uwi na to, i-guide ko sila. So yun diba? Ang hirap So yun yung pinaghahandaan natin. Kaya po tinuturo natin ng mga to, dun pa lang sa bahay, para paglabas nila, meron silang init-iting magandang sandata, para naman sa mga challenges sa labas naman yan, na hindi na natin nakikita, na hindi na natin alam. Di ba ba? Yeah. Ganda naman ni Mama. Meron pa. Pasensya na kasi. Oo, mas teacher, okay. Sila lahat. Hindi, sabi niya, ikaw na yan kasi ikaw naman lang sa anak ko kailangan siya yung mahusay mamahala sa sariling sambayan. Iginagalang at sinusunod ng pagkakas. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos sa isang tao kung ang sambayan lang niya hindi niya kayang pamahala? Diba? Ang sakit nun kung sa parent yun. Yung ang sarili mong anak, hindi mo maano, tapos maninita tayo ng ibang anak na may anak, diba? Parang mahirap yun. Tayo rin sa CFC, dapat sa atin pala yung mga anak natin, pag sinama natin sa ibang anak, makikita nila yung difference na ito ang pinalaking anak mo. Diba? Parang gano'n. So yun, ginahin tayo. Ito, yan. The family is a domestic church, no? Gawin natin yung munting simbahan ng ating mga tahanan, no? Ayun. So, sabi nga rito, tayong mga tatay ay meron tayong tinataglay na tatlong P. P ba ni P? P. Ano ba yung tatlong P na yun? Na provider, dapat na-provide natin yung mga pangangailangan ng ating mga anak. Protector. Tapos, siyempre, pangangailangan sa tahanan. Tapos, number 2, Protector. protector. Tayo nagpo-protecta sa kanila. Ano? Walang ibang ipoprotekta niyan. Tayo lang, di ba? Number 3, ito na. Priest. Yan. Tayo daw po bilang ama ang magiging parit or priest sa ating tahanan. Paano po yun? Una, dati, hindi ko kaya. Mahirap. Mahirap ba? Diba? Hindi naman. Kasi di ba depende. Kasi si Jing, hindi naman siya sanay nung... Yeah, patulad dito, mayayain talaga siya. Mayayain ako nito. Pero hindi na ngayon. Yan. So, Father, God given role para as priest in the family. No, paano natin gagawin yun? Siyempre, di ba, turuan natin sila magdasal. Bago kumain, magdasal. Tayo maumuna as tatay. No, mga anak, hindi ka na. Dasal na tayo bago kumain. Oo, tayo may prayer time kami eh. Ano yun? Ano oras? Prayer time Ano namin oras? bilang family. Ha? 8. Tumunog na yung Alarm. alarm ng 8 o'clock. Patay na si Cellphone. Batang kaya po yan. Pero ano yun Oo. Stop muna po. Tapos, Hindi naman patay. tapos, yun,
ako na yung mag-start ng prayer. Ano yan? Araw-araw yan. Walang patid yan. Eh, pag wala tayo. Pag wala kami, alam namin na tinutuloy din ng tatlo yung pag-pray. So, responsible po tayo dyan. Turo natin kung nung pandemic, di ba? Talagang practice namin yan. Kasi kami lang doon sa bahay, bawal lumabas, bawal pumunta ng simbahan. So, our home, ginagawa namin sa simbahan. Present God's family by example of living Christianity. Yan, maging Kristiyano natin. Present family to God by family prayer. Yan, sabi ko yan. Magkaroon kayo ng family prayer. Pinapangatlo. Basta. Yung pangatlo naman, the family is a domestic church. Ay, will. Ang ituro nyo, ayan, sa Deuteronomy, ang hirap talaga nitong kasi ito. Deuteronomy. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi at sa inyong pagbangon. Ito yung kailangan yung Bible verse natin na pwede natin gawing inspiration. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa hamba ng mga pintuan ng inyong bahay at mga talakahan. Father. Yan. Ano pa, nakalagay dito, yun, by example, tayo talaga ang as parent, no? Tayo magiging example sa ating mga anak sa pagiging mabuting Kristiyano. So, dadalhin natin sila siyempre sa yung Sunday, sa church, sa simba. Yan, sa simba. Huwag yung malilimutan mo yan. And, Ayun na. Yan na, yung tatlo. Tatlo yun. Kaya lang, yung tatlong yun, ano nangyayari? Bakit minsan hindi na nangyayari? Why God's plan for the families is not happening? Ito po yun, tatlo po rin. Ano yun? God has lost his central place in the family. The family itself is losing its importance. And the family is under attack by evil forces. Isa-isayin natin. Para masolusyonan natin kung halimbawa doon sa tatlong God's plan eh, hindi natin medyo na-practice yung isa, ito yon. God has His central. No, tignan natin baka wala na si Jesus Christ o ang ating Panginoon sa ating mga tahanan. Yan, nakalagay dyan. Parents no longer raise their children to the discipline and instruction of the Lord. No? Hindi na natin binibigyan pansin yung spirituality ng ating mga anak. No? Dahil siguro, tayo rin parents, wala na sa ating sentro ang ating Panginoon. O kaya, congratulations sa kanila. Kasi Yeah. diba, pinili nilang umattend dito. Yeah. Siguro, gusto rin nilang to create again na magkaroon ng Lord sa Yeah. bahay. Diba? Sino nakaalala ng unang kanta kanina? Ay, katakot. Prepare daw eh, di ba? Yan, prepare natin ngayon yung ating prepare your home, di ba? Your home. Pagandang kanta. Kasi piniprepare uli natin yung ating family o ating tahanan na i-welcome uli si God. No, sa pamagitan ng pag-attend nyo ng CLP, no, sana matapos nyo ito. No? So next, basahin natin yan. Sige, basahin natin to. Ito yung inspiration natin na Bible verse para ma-apply natin to si God to be in our family. Mga magulang, ayan, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ng ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So, Yan, ibig yan, sabihin, maraming kabataan dyan ang nawawala ng landas. tama. Siguro, hindi naman natin sasabihin, no? Siguro sa loob ng pamilya, hindi nila nararanasan o nadarama yung love, tenderness, di ba? Ang lagi lang nilang napapakinggan ay sigawan ng tatay at nanay nila, di ba? No? Sabi diyan, huwag natin pagalingan ang ating mga anak. Kaya sa halip palakinin na disiplina at turuan ng Panginoon. Tama. Tsaka di ba, talagang i-make sure natin na
yung pagmamahalan sa loob ng pamilya ay nandun lagi. Yan. Ito naman, minsan din, kaya hindi nangyayari yung plano ng pamilya sa ating, plano ng Diyos sa ating pamilya, ay dahil hindi natin alam yung role natin bilang mag-asawa. Bilang husband at saka Yan, sa loob ng tahanan, sino po ba ang boss. boss? Sino? Sino yung masusunod? Sabihin mo mga lalaki, babae. O, di ba? Yes. Pero makikita natin yan dito sa scripture. Ayan, ito yung yung role ng Babae mo na. asawa Ako na, natin. syempre Yan. ako magpapaliwanag yan. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din man ang mga babae na magpasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Kasi ako, kasi nung nagtatrabaho ako, syempre, tapos wala pa kami sa CFC, hindi ako nagpapatalo. Syempre, susuwerte rin ako eh. Ha? Tapos, ano rin, kumbaga, sa mga decision making, lagi ko rin pinaglalaban yung sa akin. Pero nung pumasok ako sa CFC, at narinig ko to, di ba? At yung narinig ko na yan, ay sinundan pa ng iba't ibang teaching, di ba? Tungkol sa kung paano mo susundin yung asawa. Doon ko na-realize na, oo nga naman, di ba? Lalaki yung binigay sa atin ni Lord na, kumbaga, kailangan magpasakot tayo sa kanila. Kung ano yung desisyon nila, ibigay natin. Kung ano yung dapat na respect na ibigay sa kanila, ibigay natin. Kaya yung mga anak ko, pag magpapaalam yan, halimbawa ako lang yung nandun na, paalam yan sa akin, wait lang, text mo na natin si Papa. Lagi ko yung sinasabi sa kanila, para alam nila kung sino talaga ang dapat, ba, sa bahay namin, sino talaga ang dapat pagpaalaman. At ako rin, di ba, kailangan, yun yung sinabi, kailangan magpasakop tayo sa ating asawa. So, yun din ang ginagawa ko para makita nila. So, lagi, kay Papa, magpunta mo na kayo kay Papa. Diba? Pinapakita ko sa kanila yun na kailangan ng respect ni Papa. Ako ang tumutulong, di ba? Kailangan ma-realize nila yun. At isa pa, sinunod ko siya. Kasi nung una, ayoko, sabi niya sa akin, Nick, pwede ba huwag ka muna magtrabaho? Kasi nagkasakit kasi itong pangalawa namin. Na-hospitalize siya ng 2 beses dyan sa dito sa may Palapalay, sa may SM, sa likod doon. Ano? Sa may hospital dyan. So, nag-refer siya sa akin. Actually, dito ako na nagtuturo sa simbahan. Kailangan ko magpaalam kay Father Pep. Father Pep pa nun ang aming director. Diba? So, ibig sabihin, nung time na yun, ano na kami, parang start na tayo ng CFC nun eh. Kasi nung baby siya, nag-start kami. Alam ko na rin yung teaching about, diba, sa ganito. So, sinunod ko siya. In-offer ko kay Lord, eto na, i-apply ko na yung sinasabi niyo sa akin. Susundin ko siya. O, di ba? Huminto ako ng pagtatrabaho, tapos, nag-answer ako sa mga pamilya ko. At pag may mga decision making siya, dati kasi nakikialam ako, hindi na, hinahayaan ko siya. Pag ano, nagpipigil ako, pinipigilan ko yung sarili ko na pag meron akong gustong ipaglaban, hindi ko yung pinaglalaban. Kasi, kailangan makita ni Lord kung paano mo isasubmit eh. Pag hindi ko yung ginawa, asa na yung learning mo about submission mo sa yung ano. Pero syempre, yun lang, ang response, di ba, dahil siya ang nag-desisyon, pag nagkamali, yun lang. Pero hindi, ang ginagawa ko, syempre, bilang asawa naman, huwag naman ganun, nilulong ko naman sa pagkakamali. Pag meron kang idea, yung dahan-dahan ba, yung alam mo, yung hindi kasi ibang partner, syempre, case-to-case basis yan. Kung yung dati kong attitude, yun, syempre, hindi, dapat ganitong gawin natin. Hindi, gagawin ko sa kanya. Alam mo pa, siguro, okay din kung, di ba? Mas maganda, pag-usapan, mas maganda rin siguro kung, di ba? O baka pwedeng gawin natin ito. Ganun, di ba? So, ibig sabihin, boss talaga mo. Proud siya, oh. O yan na, mga wives ha, yan ang role nyo. Okay, ikaw naman, ako yung role mo. Ang role naman natin mga husband. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. Don't English me. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay. Paano mo kami na? Mamahalin mo ng babae, nasa akin ang iyo.
niya. Tapos bibigyan na lang kita. Pero silent sa atin doon. Ay, silent ka na. Hindi ko alam yun ah. O sa Baka mas malaki yung sa akin. husband niya na walang nakaipit. Hindi kami kasi, pag nawala, meron talaga kami mga nakaipit. Di ba, meron tayong nakaipit dyan, naka-ready yata tayo dyan talaga. Kasi Pag naubusan. hindi alam yung list na. Yan. Tuloy natin. O, so yun. Tuloy natin. Pangalawa na ito. Hindi. Ah, meron pa. Okay. Yeah, kaya hindi nawawala o nawala yung sigat sa sentro ng ating pamilya. Siguro, nakalagay dito, sobrang busy tayo sa pag-work natin. Okay lang naman, di ba, yung magtrabaho tayo, overtime ganyan. Pero, pagdating ng Sunday, pilitin natin talaga yung ating mga anak o sa family, pumunta tayo sa simbahan. Yeah, the family itself is losing. O, pangalawa na. Pangalawa na yan ba? Yan. Kapag busy tayo sa work, di ba? Nakalimutan na natin na Sunday pala ngayon. Di ba? There's no time for family. Wala na tayong bonding sa ating pamilya. Hindi na natin kilala yung mga anak natin dahil ang kilala na natin yung ating employer. Kasi ito tayo madalas. Mas madalas. Okay naman yun. Kung may talagang katulad namin kasi kami, busy rin kami sa service eh. Diba? Pero pag may time na kailangan namin, pag wala kaming service, tapos available kami, yun, doon naman namin binabanding itong tatlo namin. Kasi kailangan balansin namin eh. Hindi naman puro service. Kailangan may family day kayo, may family time. At hindi rin puro trabaho. Diba? Kailangan din may time din sa family. Kaya minsan, yan, family responsibilities are taken up by social groups. Yun, oo. Okay lang din naman na minsan-minsan, i-meet mo yung mga classmates mo, mga reunion, okay yun. Kaya lang, minsan, ano na tayo eh, parang nabibisi na tayo doon, no? Wala na yung Sa attention. family first before Everything. traditional family has become indispensable separation of the rules. Yan, diba? Sabi ko nga kanina, kaya wala yung sentro sigat sa ating pamilya. Yan, meron ang separation and divorce. Kaya nawawala na yung kahalagahan ng traditional family. Minsan, di ba, traditional family yung niligawan ng tahanan, di ba? Oo, ngayon kasi parang, try muna natin, parang live-in muna, di ba? Parang tayo na may error na nangyayari. Parang pinaglalaro na natin yung family, yung magpagbibuild ng family. Na yun yung medyo nagiging problem, di ba? Ano pa doon, kapag nag-live-in, di ba, isang kasalanan. O isang kasi, dapat kasal. Oo, dapat kasal talaga. So yun, nawawala yun. We treat effective relationship, the way we treat material things and environment. Yan. Yung ano natin, yung pagiging, di ba minsan papakasalan kita dahil mayaman ka? Ay, Ganun. parang ginagamit mo ng Oo, family, yung marriage, para meron kang hidden agenda, may something. agenda, Yan. Ano ba? Next, alagay dyan ay... Ay, iba na to. Yan. Pangatlo na to. Ay, may pangatlo. Bakit hindi nangyayari yung plano ng Panginoon sa ating family? The family is under attack by evil forces. Yan. No, alam naman natin, no, sa panahon ngayon, talagang lantaran na yung kalaban. Oo, pinapasok na talaga Evil, yung pinapasok talaga yung family. Sinisira. Sinisira talaga yan. Tapos ito pa. Ayun na, sabi ko, yung divorce talagang legal na, yung abortion, same-sex unions are recognized, accepted, and legalized. And the devil wants to destroy the family and promotes many things to destroy the family such as secularism. Yan, tinatanggal na yung image ni God sa everyday life natin. Relativism. Next na yan. Wala. Viral indifference among others. Yung, kumbaga, yung pagiging makasarili, naku, bahala sila doon, basta tayo dito, masaya tayo. Wala na yung social life.
magkakasama. So yun yung nagiging atake. So ang ginagawa ko, in-off ko yun. Pag in-off ko yun, pinindot ko yun sa akin, hindi niya na malalaro. So ibig sabihin, tayo rin, maghanap tayo ng paraan, paano rin natin susolusyonan yung mga atake yun sa ating pamilya. Na imbis na mag-focus sila sa family, bumaba kumbaga, manood ng sabay-sabay, diba? Mag-usap ng maminsan-minsan, hindi, napupahan na sila eh. Nasa cellphone na sila lang. So, ganun po. O, nakatutok na. O, so yun. Ano nga yung gagawin natin pala? Para dun sa tatlo na plano ni Lord. Tapos, bakit hindi nangyayari? May tatlo rin tayo, diba? Pero ngayon, ano naman yung gagawin natin? Ayan ba? Yan, what can we do? Ayan. Yan. Okay, next mo na. What can we do? Ayan, get together. Ayan. Solusyon na pala to. Diba? Simple lang yung solution para maibalik natin si God as center of our family. Yan, unahin muna natin to, get together. Diba? Kasi nawawala na to eh. Oo. Alam mo kung bakit? Masarap na ng TV. Uy, palabas na ba? Kaya ako dito na ako kakain. Sarap. Wala na siya din sa lamesa. Ano pa? Get together kasi kapag sama-sama kayo kumakain at nakapagkwentuhan kayo, di ba? Nalalaman natin yung mga sitwasyon ng anak natin sa kanilang everyday life, paano nangyari sa kanila. Doon natin lalaman kung ano nangyari sa kanila. No? Kamustahan. Kamustahan yan, di ba? Tapos Nakapumakain. nakabuild pa yan ng relationship bonding. Yan, get together. O kami, syempre, meron din naman kaming problem dyan. Pero, hindi namin tinatapos yung isang linggo na hindi kami kakain ng sabay-sabay. Kailangan meron talaga kaming isang araw o 3 days o 2 days na dapat sama-sama kami kakain. Kasi minsan, hindi rin natin maiwasan eh. Halimbawa, yung ate namin, busy sa thesis, o yung iba naman, yung mga maliliit mo naman, busy sa assignment, so gano'n. Huwag lang natin kalimutan na kumain lang sama-sama. At, syempre, sa labas naman, pwede naman tayo kumain sama-sama, di ba? Oo, lalabas tayo. Sabi nga, the family that eat together. That eat together. Busog together. The family that eat together, busog together. Busog together. Kaya ito alam mo ito, simple lang yan dyan lang yan sa karinderya, di ba? Kasi minsan uwi kami ng gabi na. Lugaw yun eh, alam mo yan. Lugaw. Sasabihin nila, mama, hindi pa kami kumakain. O, punta kayo dun sa malapit na karinderya. Papalapit na kami ni Papa, mauna na kayo doon, di ba? So, ibig sabihin, gano'n kaming service doon, kailangan bumawi kami. Kasi hindi namin sila nakasama the whole day. Tapos paggabi na kami, so yun, pupunta sila doon. Kahit pambahay lang, yan, sama-sama kami. Nasa karinderya lang kami nakain kami. Parang dinner na lang. Lugaw ba yan? Hindi naman. Yan, eat together. Yan muna. Pangalawa, Yun. gawin natin ang pray together. Yan. Kanina, di ba, as head of the family, tayong mga lalaki, tayong mga tatay, ang mauna sa pag-pray. Yan. Mga kanina yung binuwento mo, di ba? Yan natin i-apply kayo yan. No, simple lang pala ng solusyon, no? Para lang makuha natin lahat ng plano. Yes. So, yung kanina, eat together, pray together. Ngayon naman. Yan, love one another. Yan. Yan. Mahalin natin ang ating mga anak. Yan. Ayan na. Ayan, kasi katulad nila, kailangan, sabi ko nga sa kanila, kayo, kung mahal mo yung mga kaibigan nyo, mahal mo yung mga classmates nyo, mahal mo yung mga, di ba, yung kapatid mo, dapat mas mahal mo. Kasi minsan, nagdadamutan, di ba, ayaw bigyan. Pero kung sabi ko, kung yung kalaro mo ba ang maghihingi sa'yo, bibigyan mo? O syempre, bibigyan niya, di ba? So, ganun yung tinuturo ko sa kanila. Dapat, kapatid mo na, mas matimbang ang kapatid. Yeah. Kaya nga, sila,
ba? So isang way din yun na day-to-day basis natin in reality kung paano natin sila turuan pagmahal sa isa't isa. Kaya sila rin, nagmamahalan sila. Tsaka alam ng mga bata kapag magkaaway kayo. Alam nila kapag mag-aaway. Ang layo natin, di ba? Kaya yung sinasabi ni ate, uy mama, may ginawa kay papa, may ginawa kay mama, no? Alam niya na yung Ayun. So, yan. Diba, te? Ay, tapos na ako. Magsishare naman. Hindi, teka lang, meron pa. Balik ko ulit. Yan. Yan, di ba? Love one another, no? Oo. Yayain natin sila, umatid ng mass, sabi nga kanina, no? Regularly as a family. Yan. Tapos, commit to serve the Lord. Commit to serve the Lord together through Couples for Christ, Kids Family and Social Ministry. Napakaswerte natin kasi ang Couples for Christ hindi lang sa mag-asawa. Meron silang family ministry. Yung mga anak namin, pinasok namin sila sa family ministry as YMC. Start sila sa Kids for Kids for Christ. Christ. Tapos nung naging ganun natin major, naging Youth for Christ. Tapos yung ate namin, Youth for Christ na yan, medyo busy-busy pa ngayon dahil siya papakate ng CLT. Kasi may CLT din sila. Diba? Yung Youth for Christ. Pero ang kids at ang YMC natin, mga kamp na yan. 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 Dito rin sa Love One Another, yan. No, i-check nyo yung daily daily bonding yung bilang family. No, mag-plano kayo mag-bonding regularly din. Yan. Create opportunities for love to grow. Yan. Fathers, yan. Paalala lang, be pastors, providers, and protectors of your family. No, gawin natin model si St. Joseph at saka yung example niya sa pagiging sa yung spirituality ni St. Joseph pinalaki niya si Jesus Christ, yung strong parental presence niya. Yan. Nasa atin siya ang Morris Galicia. Sa mga magulang naman, sa mga girls, Mama, sa sa mama mama naman, ang atin namang dapat kaya ay alam niyo na, si Mama Mary. Diba? Nakita mo kung paano sinunod lang ni Mary yung mga plano ni Lord para sa kanila kahit nasaktan siya. Pero yun, maliit pa lang si Jesus, di ba? Sunod-sunod niya, tapos hinayaan niyang maparusahan si Jesus. Nakikita niya, nakapako sa krus. Wala siyang ginagawa kasi alam niya, yun yung plano ni Lord. Kailangan sumunod siya. Yun din yung gawin nating inspiration sa ating buhay, di ba? Minsan may plano si Lord, huwag natin i-insist yung sa atin. Diba? Kasi minsan, siguro basically ang example dito, di ba? May gustong course yung anak natin. Pero dahil di ba, siya, architect siya, gusto mo, hindi mag-architect ka. Di ba? Kasi si Papa eh. Di ba? Paano kung yung anak natin, hindi naman yun ang gusto niya. At ganun din, hindi naman yun ang plano ni Lord para sa kanya. So, ibig sabihin, bago natin i-insist as parents, di ba, yung ating mga plano, i-offer muna natin kay Lord. Lord, kayo nang bahala, di ba? Itong gusto kong course sa anak ko, itong gusto kong nangyari sa anak ko, i-guide nyo. Di ba? Kung magugustuhan ng anak ko, di okay, di ba? Pero kung hindi, dapat sundin natin. So, like Mary, di ba, kay Jesus, sinunod niya yung plano ni Lord para sa kanyang pamilya. Kahit nasasaktan siya, nadapa, di ba? Pinapanood natin yung Passion of Christ, ilang beses nadapa si Jesus, umiiyak lang si Mary. Nilagapitan niya lang. Nakita niyang pinawa, nakita niya ninaampas. Umangal pa siya kay Lord. Wala tayong sa story ng ni Mary, wala siyang sinisi na pinagsisihan, diba? Wala siyang sinisi kay Lord na nangyari kay Jesus. So, ganun din tayo mga mama. Diba? Sundin natin yung path ni Lord as Mary. Sila naman as Joseph. Yeah. So, bago tayo mag-conclusion, nais ko pong tawagin yung aking mga anak bilang sharer. Ay, ganda yung audio. Una muna natin si Winwin. Winwin, share ka. Ayan. Ayan ang sharing namin. Ate. Ay, basta sama. Ay, ate. Ate to ate school.
vlogger po ako talaga. So, ayun nga po. Wala po kong sasabihin is nagpapasalamat po ako sa kay Lord na binigyan niya po ako ng napakaganda at napakasayang pamilya po. Nagpapasalamat po sa nagpapasalamat din po sa mga sakripisyon ginawa sa amin po ng mga baba kaya na magbibigay ng mga gamit na kailangan po namin pati sa mga pagkain po. Yun po, nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid ko po na lagi po akong kinakausap, pinapasaya ako pag may problema po ako ng tulad. Hindi ko nalaman yan. Yun po, mahal na mahal po talaga yung mga pamilya ko. Pamilya ako po dito. Kaya, papasalamat din po. Hindi, wala po naman. Papasalamat lang talaga po. Sige, Sa thank you. yun, hindi lang po. Salamat po. Thank you, Kuya. Ayan, hello po. Ako po si Russell Villamar. Ako naman po yung pangatay. 22 years old na po ako. College student po ako. DSSL College sa Kamsu. Kids for Christ po ako ng 5 years. Tapos naging Youth for Christ naman po ako for 7 years. At ngayon po na-adult na ako. Ako naman po ay magta-transition na sa Singles for Christ. May gusto lang po akong ikwento kasi mabilis mo masyado yung share sa mga kapatid ko. May gusto lang po akong ikwento. Ang pangalan ko po ay Rosie. So sa culture po ng mga Pilipino, ang pangalan daw po ng kanilang mga anak, yung pinagsamang pangalan ng magulang. So ako po, Rosie, si Mama, Rosemary. So napunta po yung Rose niya sa akin. And si Papa naman po, ang pangalan niya ay Estelito. So napunta yung Let sa akin po. So Rosie, Let. So ako po yung unang baby niya. So, yun, dati po, ako pa lang po yung anak nila kasi panganay ko eh. Ngayon, nagkaroon po ako ng dalawang kapatid. Gusto ko po i-emphasize yung sinabi nila mga papa na there is no perfect family. Kasi bilang panganay ko, ako po yung unang naka-experience na sa aming tatlong magkakapatid. Dahil ako nga po yung unang naging baby. Noong teenager po ako, sa psychology po kasi, pinag-aaralan ko yun, ang mahirap daw po talagang i-handle ay mga teenager. Yun po yung mga pag-puberty na yun, 13, 14, 15, mga high school student na. Nung teenager po ako, nahihirapan din po sila mama sa akin. Kasi hindi ko po sila kinakausap, hindi ko po sinasabi yung problema ko, hindi ko rin po sinasabi kung ano nangyayari sa school, kung ano yung nasa laman ng utak ko. Kaya ang ending po noon, hindi po ako nakasabay kumain sa kanila. Pag kumakain po sila, tinatawag nila ako, nasa kwarto lang po. Hindi ko rin po sila kinakausap pag nangangamusta sila. And kapag nasa labas naman po kami, tahimik lang ako. So, lang po ako ng earphones. So, doon po, nagkaroon po ako ng parang pag-iisip na, bakit kaya ganito? Hindi nila ako maintindihan. Hindi ako maintindihan nila mama. Bakit hindi nila ako pinapayagan gumana? Bakit hindi nila ako pinapayagan magkasyota? Bakit hindi nila ako pinapayagan ayun, sa mga kaibigan ko? Tapos, meron po kami parang MMK episode doon sa bahay. Kasi hindi ko na po talaga kinaya. Na nagsasala po kami kasi napaiyak na lang ako. Na bakit ganito ma? Ba't hindi naman ako maintindihan? And then sila din po, sinabi nila na, ayun, nag-sorry po sila naman. Sorry, kasi hindi naman kami perfect na magulang. Kasi, nung panahon namin, hindi rin naman kami tinatanong ang mga magulang namin. Kung kamusta ka na, hindi rin naman kami sinasabihan ng sorry. Hindi po, kumbaga, sinabi po sa kanila mama, yung relationship po nila, sa kanilang mga magulang din po, parang strict po, na, yun na, mama ka, nagpapa ka, nirerespeto po nila. Malaki po yung gap between sa magulang at sa akin. So, nag-sorry po sila sa akin. Sorry po kasi hindi ka namin maintindihan. Kasi, first time rin naman namin maging magulang. Tapos doon ko po na-realize na, oo nga, no, ako yung pangalan. Ako yung unang baby nila. Ako yung unang baby nila na lumaki. Ako din po yung unang baby nila na hinandel nila bilang teenager. So, sa ganun po, hindi ko po, tinigil ko na po yung pagsisi sa kanila. Kasi, matagal na po silang sisisi na nila. Bakit ganyan kayo? So, nasisi ko rin po yung sarili ko. Bakit kaya hindi ko yung naiintindihan ko na, o nga, hindi rin naman perfect
po na yun, mahal nila ako din, mahal ko din po sila. At pagkas po nun, nag-pray po kami. Tapos naalala ko po na sinasabi ng ni Lord, di ba si God, pag may gusto po siyang ibilin, sinasabi niya kay Jesus. And then po na-realize ko na mahalaga po talaga yung yung conversation po. Kasi pag kinakausap po tayo ng magulang, kinakausap po kami nila mama. Kinakausap po nila sila kapatid. Sa Bible po, nakikita po natin yung mga Bible verse, nakapasalita po. Kumbaga, hindi lang po sapat yung actions para sabihin na mahal ka namin. Dapat sinasabi din po talaga na in words po na mahal ka namin or mahal ko kayo. Kasi dati po, tuwing birthday lang po nila ako nag-I love you. Ma, happy birthday, I love you. Kasi dati po, ma, ay na, happy birthday, I love you. Kaya, ganun po, parang kasi lang po sa okasyon kung ano yung mga salitang pinapakit. Pero ngayon po, nakaka-proud po kasi nasasabi po namin yan sa araw-araw. Kapag nakahatid po ako ni mama, thank you ma, love you, ingat po, gano'n. Kaya pag nagkakaroon po kami tampuhan, ma, sorry, ganyan, kasi hindi ko kasi din naintindihan eh. So doon ko po na-realize na wala po talagang perfect family. Wala pong perfect family, pero meron pong perfect God kasi ginagabayan po nila tayo. Then, na-realize ko din po, kapag nagpa-pray kami na na-experience namin yung struggles ng isa't isa. Kapag sila mama po, meron na po silang problema sa pera, maraming bayarin. Nasasabi nila yun sa akin. Pag ako naman po, may problema ako sa thesis, ganyan, sa school, sa mga kaibigan, nasasabi ko po sa kanila yun. Kumbaga, dahil po doon, hindi na po kami nagtatago sa bawat isa. Alam na po namin yung nararamdaman namin. Kasi, hindi lang po, sabi po ni Papa, ang sa pamilya po, may lungkot din po na nararamdaman, at saka may ligaya. At yung lungkot at ligaya po na yun, sabay po namin nararamdaman. At lagi nga po nilang pinapaalala sa akin ng bata ko na hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman naman tayo sa pera. And yun lang po, may God be. Yan, bago namin kasi meron tayong final prayer. Ayan, represent muna kami, pero paki-play na lang. Nakakulit. Yan. Yan, narinig pa nila dyan.
the perfect role model for a family. Ano? Yan, yung sabi dito sa Nazareth, Naghang na eh. Ay, nagkang. ayan, naganda. Sabi, Nazareth teaches the meaning of family life, the loving communion, its simple and economical beauty, its sacredness and incorruptibility. May it point out how sweet and irreplaceable its training is, how important and unparalleled its role in social order is. Yun. Sabi dun sa Amores Laetitia. So, inanyayaan po namin kayo tumayo para sa ating prayer for the family. Pwede pa ba? Ayan. Mahaba. Sa last pa. Sa last pa. Last bro, Ay, assist. pray. Sige pa. Ayan. Okay, next yan. Yan. So, sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan. Sabay-sabay natin po basahan ang prayer. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we We trust. Holy Family of Nazareth, Grant that our families do make we place for communion and prayer, authentic schools of excellence, schools and churches. Holy Family of Nazareth, may families never experience violence, rejection, and division. May all that be heard or scandalized and ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family, and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And every family, despite its weakness, pwede na tayo po, can be light in the darkness of the world. No, kahit hindi perfect yung family natin, kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, maaari daw po ang ating pamilya ay mag-iilaw ng mundo. We look to the Holy Family for inspiration, Pope Francis in Amores Laetitia. Yan. So, with that po, maraming salamat po sa pag-invite sa amin bilang talk dito sa session 5 po. Purihin po natin ang Panginoon.